Dating bahagi ng Kalinga Angel si Erica, isang babaeng kilala sa tahimik na ngiti, matibay na paninindigan, at pusong handang tumulong kahit walang kapalit. Ngunit sa likod ng lakas na iyon, may isang damdaming pilit niyang tinatakasan, ang pangungulila kay Edo. Matagal na mula nang huli silang nagkausap. Walang malinaw na paalam, walang paliwanag, basta na lang naputol ang komunikasyon. Sa una, inisip ni Erica na sanay na siya. Sanay siyang magpaalam sa mga taong dumadaan lang sa buhay niya. Pero iba si Edo. Iba ang marka nito sa puso niya. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang paligid at tanging tunog ng electric fan ang kasama niya, kusang bumabalik ang mga alaala. Ang mga tawanan nila habang nagvo-volunteer, ang simpleng usapan sa gilid ng kalsada, at ang mga titig na may ibig sabihin pero hindi kailanman binigkas. Kamusta ka na kaya? Bulong niya sa sarili habang hawak ang cellphone. Hindi niya namalayang ilang beses na niyang binuksan ang profile ni Edo. Isang ngiti. Isang bagong post, isang litrato, kasama ang ibang tao. Doon niya naramdaman ang kirot. Hindi galit, hindi galos ng away, kundi selos na tahimik, iyong hindi mo pwedeng ipagsigawan dahil wala kang karapatan. Selos na tinatago sa ngiti, pero bumibigat sa dibdib. Wala naman akong karapatan magselos, sabi niya sa sarili. Hindi naman kami. Sa mga sumunod na araw, pilit inabala ni Erica ang sarili. Outreach programs, pagbisita sa komunidad, pakikipag-usap sa mga bata. Ngunit kahit gaano siya kabala, laging may puwang si Edo sa isip niya. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagtulong, naupo siya sa tabi ng bintana. Umuulan. Parang ang mundo mismo ang nakikiiyak sa kanya. Hindi siya agad nakasagot. Nanginginig ang kamay niya. Ilang buwan niyang hinintay ang mensaheng iyon, pero ngayong nandyan na, hindi niya alam kung anong mararamdaman, tuwa ba o takot. Nagpatuloy ang usapan. Kumustahan? Tawanan. Parang walang nagbago, pero alam nilang pareho na may nagbago. Hanggang sa nabanggit ni Edo ang tungkol sa isang babaeng madalas niyang makasama ngayon. Doon muling bumalik ang selos. Hindi galit si Erica. Hindi rin siya umiyak. Ngumiti lang siya habang nagtatype ng, "Masaya ako para sa'yo." Pero sa loob niya, may tanong na paulit-ulit. Paano kung naging mas matapang lang ako noon? Hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipaglaban. Minsan, sapat na ang pag-amin, kahit huli na. Sa gabing iyon, natutunan ni Erica na hindi kahinaan ang mamiss ang isang tao. Hindi rin kasalanan ang makaramdam ng selos. Tao lang siya. At ang pagmamahal, kahit hindi nagkatuluyan, ay may lugar pa rin sa puso. Sa umaga, muling sumikat ang araw. At si Erica, muling ngumiti, mas tahimik, mas buo, at mas handang magpatuloy.